Jacob! Ayan daw. Ayan! Ready ka na mag-dive? Oo, Ready na! O, kabi-kabi na ang polusyon na nararanasan ng ating karagatan. Kaya ngayong umaga, sama-sama nating tuklasin kung paano mapanunumbalik ang dating sigla sa ilalim ng dagat. So, Tara! kilala ang probinsya ng Batangas na nagagandahan nitong beaches at diving spots. Pero dahil sa ilang mapang-abusong mangingisda, ilang bahagi na rin ng karagatan ng Batangas ang nasira. But worry no more, dahil ang Conserve and Protect Oceans Foundation o CAP Oceans dito sa Calatagan, Batangas, may solusyon na sa problemang ito. Taong 2001, sinimulan ng CAP Oceans ang paggawa ng artificial reef na Hugis Pyramid sa karagatan ng Calatagan. To protect the fishes here, para maparami rin sila, para meron silang mataguan, and while they are in the sanctuary, nobody can fish and catch them until they go out. Mahigit 1,000 volunteer divers ang tumulong noon para tapusin ang 14 na pyramid na naging bagong tirahan ng mga isda. Pero kahit 2008 na, tutulong pa rin kami ni Jacob dahil kahit ngayon, marami pang mga isdang nangangailangan ng bagong bahay. Kahoy, bakal, pinagpatong-patong na dead corals at semento pala ang mga ginagamit sa paggawa ng artificial reef. At dapat pala, mas nakikita ang dead corals kesa sa semento para mas mabilis nakakapit ang mga buhay na sea corals kapag inilagay na ito sa dagat. Mahirap siyang gawin kasi kailangan niya pantay-pantay. Tsaka pag mali yung pagkakalagay mo, bumabagsak ulit siya. Uuna po ang isang bloke. Pero maghihintay tayo ng 3 buwan bago natin ito ilubog sa dagat. Hihintayin muna kasing maalis ang toxin sa semento at bakal para hindi raw ito makalason sa mga isda. Pagkalipas po ng 3 buwan, eto na. Pwede na po siyang ilubog sa dagat. Mabigat. Makalipas ang 7 taon, mukhang naging matagumpay ang ginawang artificial reef dito sa Calatagan. Sinalubong agad kami ni Jacob ng mga yaman ng karagatan, ang makukulay na corals. At mga buhay na mga isda. Ito nga ang mga butterfly fish. Enjoy na enjoy sa mabilis na paglangoy. Itong grouper o lapu-lapu naman, strolling under the sea. Pero higit kaming namangha ni Jacob nang makita namin ang mga artificial reef. Parang underwater version ng pyramids of Egypt. At ang lalaki nila, ang isang pyramid kasi mahigit 1,000 patong-patong na bloke ng artificial reef ang ginamit. Hindi na namin pinatagal ni Jacob ang pagkakataong makatulong sa mga libo-libo pang sea creatures na nangangailangan ng bagong tirahan. In fairness, nakayanan namin ni Jacob iakyat sa pyramid yung bloke. Pero bago umahon, dinaanan muna namin ang Holy Cross na gawa rin sa artificial reef. Alaala raw ito para kay Kapitan Sixto. Sana magpatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon ang kanyang sinimulang dakilang at hikain. Pero alam niyo bang hindi lang mga isda ang nakikinabang sa artificial reef?
Itong si JR, isang endangered na pawikan. Siguradong magkakaroon na rin ng bagong tahanan ngayong handa na siyang pakawalan sa karagatan. Kids, sana marami pang mga tulad ni JR ang matulungan natin. At di natin kailangang gumawa ng artificial reef para mangyari yon. Dahil ang simpleng pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa dagat, isa ng malaking tulong sa mga naninirahang yamang dagat doon. Ayan! Sana kinapulutan nyo ng aral ang aming underwater adventure. Maraming umaasa sa karagatan, kaya huwag sana natin itong hayaang masira ng tuluyan.